So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay magbigay na isang malakas na palakpak sa kabutihan ng ating Diyos at ating Diyos. Good morning everyone! Isang mapagpalang umaga ng linggo sa bawat isa at sa lahat po ng nanonood. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin and put ourselves in the presence of our Lord. Dear Father, we praise you. We glorify your name, O Lord, sa umagang ito. Iataas namin ang iyong pangalan, hindi lang sa lugar na ito, higit sa lahat, Lord, sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Ama, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ay hindi nagbabago. Thank you, Lord, for waking us up this morning. Beautiful reminder na you are not finished with us yet, Lord. Marami ka pang Panginoon na nais na ipagawa sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan. Maraming salamat, Lord, sa kapayapaan, sa pag-asa na patuloy mong ilalagay sa puso ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan na kami po ay nakapunta sa banal ng templo upang magpuri, magpasalamat, umawit, makinig ng mga aral mo, Panginoon, na na kami po ay tulungan mo na magawa namin yun sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Lord, before we come in worship, before we come in your presence, Lord, we ask for forgiveness for all the things that we have done against you, Lord. Sa lahat po ng mga naging kasalanan na aming pong ginawa, sa lahat po ng karumihan ng aming mga puso at isip, sa lahat po, Lord, ng mga tanim namin, Lord, na galing sa aming puso, Panginoon, sa mga salitang na bitawan po namin na ibinibigay ng glory sa iyo, Father. Forgive us from all this unrighteousness upang maging katanggap-tanggap at mainam ang paglapit namin sa iyo sa umaga ito. Lord, sa oras na ito, kayo po ang aming itinatanghal. May you bless this worship service. May you bless this Sunday service na kami pong lahat ay uhaw sa pag-ibig mo. Uhaw, Panginoon, sa mga aral na ibibigay mo. Turuan niyo po ang bawat isa to humble ourselves before you na wala po kami may pagmamalaki, Panginoon. Lord, hindi niyo po kami kailangan. Pero Lord, ikaw, kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. We can sing all day and all night, Lord, pero yung puso, Panginoon, ang higit mo tinitignan. Sabi nga po sa book ng Samuel, you, O God, holy, righteous, looks at the heart of every people. Sa lahat ng mga natatakot sa iyo, sa lahat, Lord, ng mga nagsasaliksik at naghahanap sa kalwalatian mo, the eyes of the Lord are for those people. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, na huwag po namin sayangin ang panahon, huwag namin sayangin, Lord, yung mga pinagkaloob mo, na time, talent, and treasure, na magawa po namin isang ayos ng kalooban. At if there's a desire in our heart, Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na bigyan kami ng boldness, ng courage, Lord God, na huwag kami matakot, na huwag kami, Panginoon, mag-alinlangan. Just when you got to Peter, you have rescued him in the deepest of waters, Lord God. He walked in water with you. Na wala siyang pag-aalala, wala siyang kinakatakutan, Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito. And Lord, we pray for the pastor na magbibigay po ng mensahe. May you bless him, Lord. May you give him all the knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. Sa lahat po ng kanyang i-share sa umagang ito, may you bless. Lord God, all those learnings na kami po ay matuto, kami po ay, Lord, ay maliwanagan at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan na magawa po namin yan sa aming buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa umagang ito. At sa lahat po na makikinig, sa lahat po na manonood ng service na ito, may you bless them, Lord, 1,000-folds, 100-folds, Panginoon. Kayo na po ang magbalik ng mga biyaya nito sa lahat ng mga anak mo na bigay ng panahon para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagsamba at pagpuli sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Tayo po lahat ay umawit at magpuri sa ating Diyos.
We're so grateful and thankful to you, Lord Jesus, dahil kayo po ay naging aming shelter, aming kanlungan. Kayo po, itinago niyo po kami, Panginoon, under the shadow of your wings, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan. Maraming salamat, Lord, sa kapayapaan, sa kagalakan, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong pinagkakalog sa mga isa. It has been a very, very long time ng pandemic na ito. Marami na pong nagbago, Panginoon. Marami na pong nangyari sa buhay ng bawat isa. Ngunit ang kaya namin pagmalakas sa iyo ay hindi kailanman nagbago ang pag-ibig mo. Hallelujah! Hindi nagbago, Panginoon, ang pagtingin mo sa mga anak mo. You have been so patient. You are slow to anger. You are a very, very good and loving Father to each and every one of us. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon.
mga buhay. Kahit may mga pandemic, even if there will be rumors of war, in Jesus' name, we will stand tall and firm. Because what we have is bigger sa lahat ng mga nasa mundo. Maraming salamat, Panginoon. Continue, Lord, to purify us. Continue, Lord, to strengthen us. Continue, Lord, to humble our hearts before you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for cleansing us. Maraming salamat, Lord, for reminding us how you love us. Nananatili sa'yo, ibig at sasambahin sa dakong dilim. Nananatili sa'yo, ibig na nasumpungan ka sa dakong dilim. Nananatili sa'yo, ibig at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, ibig na nasumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, ibig at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, ibig na nasumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Sa iyo po, Panginoong Jesus, lahat ng paborit, pagsamba, awitin na may galak at tuwa sa aming puso. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, para po sa ating preaching for this day, samahan niyo po ako sa paglilinghan sa ipanalangin po natin si Pastor Melody for his word. Lord, we praise you and we glorify your name as your servant, Lord, to deliver your message. May you strengthen him and give him, Lord, the knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. May you sanctify his words, be seasoned with salt and grace, and may power po ang lahat. Strengthen po and encourage po kami, Lord God, as we listen and hear your word, and as we understand, and as we do it, Lord God, in our lives. May you be glorified, may you be lifted up in our lives and in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Gayun din po sa ating mga kapatiran na nakapumuhay po sa ating Facebook Live. Kung saan man punta po kayo naroon, I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Sige po, sabihin niyo po sa inyong katabi na ang Diyos ay mabuti. Amen. Sige po, isang malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Ayan. Tunay nga po na napakabilis ng panahon. 2 buwan na po ang lilipas nung tayo po ay nakapakinig o naihatid po sa atin ng ating senior pastor. Ang tema po ng ating church sa ngayong taong ito. Sabi nga po doon, di ba, ang pagbalik kay Yahweh 2022. Sa mga nagdaang linggo,
sa mga nagdaang Bible study, nakita po natin doon na ipahayag po sa atin kung paano nga ba tayo bilang Kristiyano o anak ng Diyos na makakabalik sa ating Panginoon, na makapamuhay tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban at katuruan. Kasi po, di ba po, mahirap po maging isang Kristiyano kung tayo po ay tuwing Sunday lamang makakapakinig, or masasabi nga na nung iba sinasabi na tayo ay Sunday Christian lamang, at kung wala po tayong personal na debosyon o makadalo sa mga Bible study o sa ating sarili na makapag-aral, makapagbasa ng salita ng Diyos, baka po magkaroon lang ng pagsubok na dumating sa ating buhay, baka mahirapan na ho nating maisapamuhay ang pagbalik kay Yahweh. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at tayo ay binibigyan niya lagi ng kalakasan at pagkakataon at malayang tayong nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon kasi po hindi lamang po sa ating face-to-face na ipapahayag ang mga aral niya, maging sa online. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay po ng ating ministry, sa multimedia team, sa buhay po ng namumuno dito, na kahit na po tayo ay nagpe-face-to-face, na ipaparating pa rin po natin sa ating mga kapatiran na nasa malayong lugar at maging sa ibang bansa. Pero hindi naman po dyan napipigil na kung gusto nyo ho talagang dumalo face to face at makita ang mga kapatiran ho natin dito, wag ho kayong mag-atubiling mag-register po. Katulad po niya, sa susunod na linggo po, yun na po ang unang linggo ng buwan ng Marso, tayo po ay magkakaroon po ng Lord Supper. Kaya po, paalala lang din po, sabi po sa atin lagi ni Pastor Archie na magdala po tayo ng ating maliit na tinapay o biskwit, o kaya po juice, o kaya po gatas, para po sa ating pagsama po sa ating Lord Supper po. Kaya purihin ang Panginoon. Samahan niyo po akong basahin ng salita ng Diyos. Matatagpuan po sa aklat po ng Isaias, chapter 62, verse 8 to 12. Ang sabi po dito, sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kainin ng mga kaaway, hindi rin makakainom ang mga dayuhan sa alak na inyong pinaghirapan. Kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani ang siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-aalaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Verse 10, pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan, gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik. Maghanda kayo ng malawak na lansangan, alisan ninyo ito ng mga bato. Maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong lupa. Sabihin mo sa mga taga-Sayon, narito dumarating na ang inyong tagapagligtas. Dala niya ang gantimpala sa mga hinirang. Verse 12, sila'y tatawagin ng mga tao na bayang banal na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lungsod na minamahal ng Diyos, lungsod na hindi pinabayaan ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa pagbasa ng salita. Patuloy, Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami muli makakapakinig ng iyong mensahe ngayong umaga na nagkakasama-sama, Panginoon, physically. Maging ang mga kapatiran po namin, nakasakasama po namin sa online, at maging sa mga kapanood ng replay na ito, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat dahil malaya po kami nakakapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu upang ang aming mga narinig, nabasa, ay maunawaan po namin, Panginoon, ang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako, Panginoon, dumidepende at humihingi ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang maihayag ko, Panginoon, ang iyong mga salita nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon, at katuruan. At higit sa lahat ng may pag-ibig.
Panalangin po namin, Panginoon, na ito ay manatili sa aming mga puso't isipan at patuloy, Lord, na ito ay maging sandigan po namin sa araw-araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa ating tema, pagbalik kay Yahweh. Nakita ho natin at ating napag-aralan sa mga nakaraang Bible study at napakinggan sa mga nakaraang Sunday service kung paano nga po tayo mamumuhay nang may katagumpayan sa pagbalik kay Yahweh. Sa umagang ito, ang ating tema po ay ang tagumpay. Sabi nga po sa ating nabasa sa verse 11 ng Isaiah chapter 62, na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong lupa. Sabihin mo sa mga taga-Sayon, narito, dumarating na ang inyong tagapagligtas. Dala niya ang gantimpala sa mga hinirang. Sino po ba yung mga hinirang? Yung mga hinirang, magsabi nga po ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sila ay tatawagin ng mga tao na bayang banal, na tinubos ni Yahweh, tatawagin silang lunsod na minamahal ng Diyos, lunsod na hindi pinababayaan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong pag-aaral po sa aklat po ng Isaias, paulit-ulit nilang nakita na nabigong tuparin ng mga mamayan ng Diyos ang bahagi ng kasunduan. Kabaligtaran ito ng ginawa ng ating Panginoon. Ang Diyos ay palaging tumutupad sa kasunduan at sa pangakong ibinigay niya sa kanyang mamayan. Sa payag na ito, inulit ng Diyos ang pangakong ibinigay niya dati, na palayain niya ang kanyang mamayan at itaguyod niya ang kanyang kasunduan sa kanila. Tatawagin silang lunsod na pinananabikan at lunsod na hindi na pinabayaan. Alam natin ngayon na tinutupad ng Diyos ang pangakong ito sa pamagitan ng ating Panginoon at sarili nating tagapagligtas sa si Jesus. Ang lahat ng sinabi ng mga propeta tungkol sa tagapagligtas ay natupad kay Kristo. Sa Kanya natatanggap natin ang ating kaligtasan, tagumpay, at lahat ng pagpapala ng Diyos para sa atin. Ngayong umaga po, ating titignan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay upang tuparin ang Kanyang kasunduan sa Kanyang mga mamamayan. Sabi po, binabaliktad ng Diyos ang kalagayan ng Kanyang mamamayan. So binabaliktad po daw ng Diyos ang kalagayan ng Kanyang mamamayan. Sabi po sa 8:9 ng Isaiah 62, sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kainin ng mga kaaway. Hindi rin makakainom ang mga dayuhan sa alak sa inyong pinaghirapan. Kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani ang siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-aalaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Ang mga Israelita po ay napilitang magbigay ng bahagi ng kanilang kinikita upang parangalan ang mga makapangyarihan sa bayan sa paligid nila. Pinapakain nila ang kanilang mga trigo sa kanilang mga kaaway at pinapainom ang katas ng kanilang ubas sa mga dayuhan. Sa pahayag na ating binasa, nangako ang Diyos na babaliktarin niya ang kanilang kalagayan. Ipinahayag niya ang kaligtasan mula sa pangaping ito. Ikasiyan na ng mga Israelita ang bunga ng kanilang pinaghirapan at pupurihin nila ang Panginoon. Ginagawa din ito ng Diyos para sa atin sa kasalukuyan. Magagawa nating panghawakan ang kanyang salita dahil kaya niyang baliktarin ang ating mga kalagayan. Minsan natatanong po natin at hindi po natin talaga maiwasan matanong na, Lord, bakit po ba ako naririto sa ganitong kalagayan? Maaring ilan ho sa atin ngayon, sa kasalukuyan, sa oras na ito, ay meron matinding pinagdadaanan. Maaring sa pinansyal na aspeto ng buhay, maaring sa kalusugan, o maaring sa pamilya.
Minsan natatanong natin, Lord, na bakit nga ba nangyayari ito? Pero ang sabi sa iyong pangako ganito, hindi mo kami iwan o pababayaan man. Pero ang tanong, yung bang pangakong pinangahawakan po natin, nilalakaran ho ba natin yung premise nun para maibigay ho sa atin yung pangakong iyon? Nakita ho natin sa aklat po ng Isaiah na yung mga Israelita, hindi nila natupad yung kasunduan. At hindi naman po pwede, di ba po, sa tao po, pagka may kontrata ho kayong pinagkasunduan at hindi ho natupad nung isang party yung kasunduan yan, magiging void po yun eh. Pero ang ating Panginoon, nandoon pa rin ang kanyang habag at grasya sa atin na kahit na hindi ho tayo nakakasunod sa mga panuntunan o sa premise ng kanyang mga ipinangako sa atin, ito ay patuloy pa rin nating nararanasan. Ano pong ipinangako para sa atin sa mga minamahal ng Diyos o nagmamahal sa Diyos sa tinawag ayon sa kanyang layunin? Ito po, alam ko po, memory verse ng unang bawat isa to eh. Sabi po dito sa Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga minamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Minsan, lagi ho natin itong nasasambitan, pero maaring hindi ho natin nauunawaan or nakikita yung kabuuan ng verse na to. Minsan nga po, pag sinare ho natin yan, parang bitin pa, lagi lang sinasabi, all things work together for good, for those who love God. Minsan binibitin ho natin, hindi na ho kasama yung for those who love God. Parang kahit na alam natin na, yung parang positibo yung pananaw niya, pero alam naman natin na hindi naman niya talaga minamahal ang Diyos. Baka nga kaya talagang nandiyan ka. Kaya minsan, nasasabi pa natin, parang nasusumbatan pa natin ng Diyos, Lord, akala ko ba hindi mo kami iwan o hindi mo kami pababayaan o lagi ka namin kasama. Pero ang tanong, saan ba pumupunta yung paanan mo? Saan ka ba dinadala ng paanan mo? Baka naman kasi dinadala ka ng paanan mo doon sa maling daan or ikaw mismo sa sarili mo, ikaw pa rin ang nasusunod at instead na bumalik ka kay Yahweh, patuloy na, Lord, sige, bata pa naman ako, tsaka na ako babalik, dito muna ako lalakad. Tapos pag may nangyari sa ating hindi maganda, sasabihin natin, bakit parang pinabayaan ata ako ng Diyos? Ano po yung pangalawa? Naghahatid ang Diyos ng kalayaan para sa kanyang mamamayan. Ano po ba yung kalayaan na yan? Nung panahon po ng Israelita, kalayaan na kung saan sila ay aalisin na sa pang-aapi. Tayo po sa kasalukuyan ho natin, kalayaan po ba para saan yan? Maaring kalayaan po yan sa kasalanan na ating hindi mabitaw-bitawan. Maaring kalayaan po yan sa kahirapan pinansyal. Maaring kalayaan po yan sa mga bagay na hindi ka nais-nais na ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Sabi po sa verse 11, na si Yahweh ang nagpahayag sa buong lupa. Sabihin mo sa mga taga-sayo, narito dumarating na ang inyong tagapagligtas. Dala niya ang gantimpala sa mga hinirang. Purihin ng Panginoon, kung tayo po lamang ay didepende sa ating kakayahan, hindi ho talaga nating kakayanin na mailigtas ang ating sarili. Kaya kahit di rin natin sa buong buwan ho ng February, sa aming sa prayer meeting po, lagi pong ang patungkol sa mga sineset po ng ating senior pastor at patungkol sa pag-ibig. Nakita po namin doon or naihayag po doon na talagang yung John 3:16 na hindi rin ho natin ito pwede talaga maipagmalaki na hindi. Kaya ako naligtas kasi pinaniwalaan ko yung John 3:16 dahil nanampalataya ako kay Jesus. Pero kung susundan ho natin, babasahin ho natin yung kabuuan ho ng aklat ng Juan, sinabi doon na ang mga inilapit sa akin ng Diyos Ama ay aking tatanggapin. So, ibig sabihin, patunay na wala pa rin ho tayong involvement doon. Natatandaan ko po, elementary pa lamang po ako, ang born again Christian pa lang po sa amin that time, si Sister Pengi, yung mami po nila Brother Ejet. Once a week po, may nagba-Bible study po sa amin doon. Grade 6 pa lang po ako noon. Na, ayan, sila Ate Maricor, kilala nila Ate Sister Lisa, yan, sila Ate Rose, yun ang nagtuturo sa amin, sila Kuya Ariel sa MFBC po. Dumadalo po kami.
Pero alam niyo po, ako ay nakakilala sa ating Panginoon pagka-graduate ko na po ng high school. Na parang iniisip ko na parang, bakit hindi ko naunawaan yung mga salita na naipahayag sa akin nung mga panahong dumadalo ko ng Bible study. Regular attendee rin po ako ng DBBS po noon eh. Maaring hindi ko pa talaga nauunawaan or hindi pa yon ang tamang oras na buksan ng ating Panginoong ng Diyos Ama na nasa langit ang kaisipan or aking pananaw or ang aking isipan, ang aking puso, ang aking pandinig na maunawaan ang nilalaman ng kanyang salita. Pero purihin ang Panginoon, alam ko po ako ay nananampalataya at naniniwala na ang bawat isa sa atin dito, maging yung mga nakatunghay po sa ating Facebook Live, ay hinatid na ng Diyos Ama patungo sa ating sariling Panginoon at tagapagligtas na ating Panginoong Jesus. Paparating ang Diyos at siya ay may dalang gantimpala. Gantimpala po na yun. Ano po ba yung gantimpala? Gantimpala ng kaligtasan na kung saan tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan po, sabi nga po, di ba, yung sinasabi na prosperity gospel, para dumami yung miyembro, lahat po nang ihahayag lang po ng pastor, yung mga bagay na makakapag-entay sa kanila na dumalo na dumalo. Pero pag yung pagsabi na ng katotohanan, pagka parang iniiwasan. Kasi baka matisod, baka hindi na siya umatin. Ay no, naku, dapat alagaan niya kasi yan, mayaman yan. Baka yan ang gamitin ni Lord. Parang mali po no? Parang hindi natin nakikita kung ano talaga ang katuruan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So sinanais dito na hindi lamang po yung kaligtasan na gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos pag dumating na yung takdang oras na tayo tatawagin niya. Lagi po kasi natin naiisip yung mga pisikal na aspeto ng ating buhay. Lord, nanghihirap ako ngayon. Parang ilang taon na akong umaattend sa church. Ilang taon na akong born again Christian. Bakit parang pareho pa din? Parang bet ganun pa rin ang aking kinikita. Yung negosyo, hindi pa rin lumalago. Huwag po tayo mag-alala kasi yung buhay naman ho natin dito ay temporary lamang eh. Ang importante po sa atin, yung buhay na eternal. Magiging masaya ka nga dito. Nasa iyo na ang lahat. Mabibili mo ang mga gusto mo. Pero pagdating naman ng takdang oras na ikaw ay tawagin na ng ating Panginoon, hindi ka naman magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas mahirap po yun. Would you imagine, sabi nila, kamatayan daw. Totoo po yun. Kamatayan na walang hanggan. Kasi, nandun ka eh. Sabi nga, di ba, parang hirap naman po noon na kung tayo ay bilang isang Kristiyano at nananampalataya na tayo at pilit natin talagang sinusunod yung mga utos ng Diyos, baka mamaya makarating man tayo sa langit. Sabi nga po ni Bishop Celso, di ba, nandun tayo doon sa boundary dingding na kahit pag umahangin daw, dumatampi-tampi sa atin yung apoy. Purihin ang Panginoon, pero sa pagpapahayag at pag-aaral ng salita ng Diyos, sa habag at grasya niya, tayo ay binibigyan ng talino at karunungan ng ating Panginoon upang maunawaan natin ito lahat. Kung hindi po natin ito maunawaan, baka hindi po tayo magkikita-kita dito. Baka po mamaya kaming dalawa lang po ni Pastor Archie ang nandito. O baka nga po, pati po ako wala rin po dito. Pero purihin ang Panginoon. Nagnanais din siya na magbigay ng mga pagpapala at gantimpala, hindi dahil karapat dapat tayo nabigyan nito. Tumanggap nito, kundi dahil kung sino ang ating Diyos. Mahabagin ang ating Diyos. Tayo lamang po ang kanyang iniintay na bumalik sa kanya. Maaring nakikita ho natin o masasabi natin na umaattend tayo rito. Pero ano yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon? Tayo ba ay bago matulog, nakakapanalangin? Tayo ba pagkagising natin, nakakapanalangin tayo? O habang tayo ay bumabiyahe at tayo ay pasahero, ang iniisip ba natin ang kagustuhan ng ating Panginoon sa atin? O ang iniisip natin na, nako, magre-renew na oras na naman ng pagpapay ng mga income tax. Paano ko ba mapapababa ang income tax ko? Nako, magpaparating na naman si Judith. Paano ko ba ito matatakasan? O baka naman tayo yung mga
Kristiyano na talagang masasabing pag Sunday na lang tayo magiging Christian. And then yung 6 na araw, Lord, ako muna ang maghahari. So purihin ang Panginoon dahil alam ko po na ang bawat isa sa atin dito, nangungusap ang banal na Espiritu na talagang maunawaan natin at mapilit natin na masunod ang kanyang mga aral. Kaya nga po inutos ang ating Panginoon yung mga salita niya. Bakit po? Kasi hindi po by default, hindi po talaga tayo susunod. Kaya ho laging may paalala ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga ginagawa at patuloy na ginagawa niya ay maipapahayag sa buong mundo. Ipapadala ng Diyos ang tagapagligtas. Sino po yung tagapagligtas? Ating Panginoong Jesus. At makikita ng mga tao ang hatid niyang kalayaan. Tayo po, paano po natin paano ginamit ng Diyos ang ibang tao upang maipahayag sa atin ang kanyang kaligtasan? Sa akin po, nung pagka-graduate ko po, nagkaroon po ng baccalaureate service nun. Natatandaan ko po yung Pastor Archie, yung kumanta po tayo nun. Doon ko po naunawaan kasi kinorner po ako nung isang youth leader. Tinanong ako, sabi, Brother Melvin, talagang diretso yung tanong niya. Pag ikaw ba namatay ngayon, alam mo ko saan ka pupunta? Sabi ko, siyempre sa langit. Nung tinanong niya, bakit? Parang may biglang kuliglig na lang, na nahimik. Kasi, hindi ko pa naunawaan, paano nga ba ako mapupunta sa langit? Paano ko nga ba matatanggap yung napakagandang regalo ng ating Diyos Ama sa pamagitan ni Jesus? Kaya napaka-importante po nun. Alam ko po, ang bawat isa sa inyo rito ay may mga personal na kwento kung paano ninyo nakilala at tinanggap ang ating Panginoong Jesus. Ano po yung pangatlo? Ipinangako ng Diyos ang pagpapanumbalik ng proteksyon para sa kanyang mamamayan. Sabi po sa verse 12, sila'y tatawagin ng mga tao na bayang banal na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lungsod na minamahal ng Diyos, lungsod na hindi pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ay laging kumikilos upang tubusin ang kanyang mamayan at ibalik sila sa tamang ugnayan sa Kanya. Kaya nga po ibinigay ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas sa Jesus upang magkaroon muli tayo ng ugnayan sa ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya nga sa taong ito, yung pagbalik natin kay Yahweh, tama lamang na tayo ay maging masigasig, maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig at higit sa lahat, sa panalangin. Kasi po, di ba, ang ating panalangin ay isang way po iyan ng pakikipag-usap sa Diyos. Lalo na po pag kayo ay mag-isa na. Ako po, naranasan ko po na purihin ng Panginoon na dumarating ang pagkakataon pang nagpre-pray po ako minsan po, para feeling ko nga masyado akong nagiging relax. Bakit po? Kasi kung kausapin ko po yung Panginoon natin, parang parang feeling ko yung kaharap ko talaga siya. Na Lord, alam mo yung maiiyakan na Lord, alam mo naman po pinagdadaanan ko, alam mo naman pinagdadaanan namin, tulungan mo po ako. Purihin ng Panginoon kasi po, sa pagligtas niya po sa atin, inililigtas tayo ng Panginoon sa anumang mga bagay na kinakarap po natin. Kaya lang po, nakakalungkot minsan, ang pagkakaintindi ho natin dyan sa kaligtasan na kung ano man po yung ating pinagdadaanan, ang feeling natin na kung kayo ngayon ay naghihirap financially, feeling natin na pag tinanggap natin si Jesus, liligtas niya tayo sa kahirapan, instant yayaman tayo. Or instant makakaluwag-luwag tayo sa buhay. Pero hindi natin nakikita na unti-unting babaguhin ng ating Panginoon
magpupuri, anong sasabihin? Tama lamang naman na dapat yan ibigay. Nung pa naman natin hinihingi yan. Parang nakakalungkot po, no? Nawawala kasi nangingibabaw pa rin yung pananaw ng pansarili, hindi yung pananaw na nagmumula sa ating Panginoon. Minsan, nabless po tayo sa mga kapatiran. Ang tindi na ng pinagpapasalamat, pero ang tindi na ng kanyang pinagdadaanan sa buhay, pero hindi mo makikita sa mukha niya, yung aura niya pa rin, napakaganda. Kasi andoon yung kanyang pusong mapagpasalamat dahil alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos. Lagi ko kasi tayo nako-corner or laging ginagamit ng kalaban o ng dyablo yung pananaw na kung talagang mahal ka ng Diyos mo, bet nandiyan ka. Kung talagang hindi ka paghihirapin ng Diyos mo o pagyayamanin ka, bet baon na baon ka sa utang. Bakit ganito? Hirap na hirap mo itaguy yung sarili mo. Tagal-tagal mo na dyan sa posisyon mo sa trabaho, hindi ka ma-promote. Kung talagang mahal ka ng Diyos, dapat bibigyan niya sa iyo mabuti para sa iyo. Pero ilagi po nating iisipin, siguro paulit-ulit nyo na rin po naririnig sa amin to. Ang buhay ho natin dito ay temporal lamang. Ang importante ho sa atin dito yung buhay na eternal, na kung saan alam natin, pag dumating ang tamang oras o takdang oras natin na tayo tinawag ng Diyos, andoon na ang kagalakan, kapayapaan natin na habang buhay natin kasama magpupuri ang ating mga mahal sa buhay at higit sa lahat ang ating Panginoon. Ang Diyos ang naghahatid ng kalayaan sa kanyang mamayan, magtataguyod sa kanila sa lupain nila at magpapatanyag sa kanila hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi upang makita at makilala din siya sa ibang panggrupo ng mga tao. Di ba po minsan, nakakalungkot, minsan sa trabaho po ganyan pagka yung, ang bait-bait ng taong yun, tapos pag nalaman mo na po, kaya naman pala born again. Tapos ang nakakalungkot pa nito, magkakagulatan pa kayo. Born again ka rin ba? Ako din born again din Pero parang hindi ata nakikita. May mga pagkakataon din naman na tayo, di ba po, talagang nabe-bless. Kasi nga nakikita natin sa buhay ng ating kapatiran, na talagang naghahari ang Diyos sa kanya, na kahit anong matinding pagsubok, kahit anong matinding pagsubok na kanya kinakaharap, ay patuloy pa rin siyang naglilingkod at tumatawag sa Diyos. Natatandaan ko nga po dati si Sister Lodge, di ba po, no, Pastor, pagkagaling pa niya ng kanyang chemotherapy, tuloy siya sa prayer meeting, tuloy siya sa Bible study. Parang kung iisipin mo, ikaw na merong maayos na kalusugan, ikaw na merong maayos at malakas na pangangatawan, hindi ka makadalo. Pero yung taong iyon, talaga makita mo, nangihina pa siya. Pero dumadalo siya. Bakit? Kasi umaapaw yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Kaya iyon ay patuloy niyang ginagawa. Tayo po, hindi ho tayo makakapag-share ng pag-ibig ng Diyos kung hindi ho natin yan nararanasan. Kasi nga po, di ba, Diyos ang unang nagmahal sa atin. Paano ka mag-share kung wala nga sa iyo Pero purihin ang Panginoon kasi yung pag-ibig ng Diyos nandyan. Tayo na lamang, nasa sa atin na lamang kung ito ay ating tatanggapin at ating ipapamahagi. Na lagi natin panalangin na makita yung kagalakan o yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga napakaganda nung inawit natin, lilim. Huwag tayong maalis sa lilim ng ating Panginoon. Kung tayo man ay nakaalis o nakalabas sa lilim ng ating Panginoon, ito po yung taon upang tayo ay bumalik kay Yahweh. Hallelujah. Makikita ng mga taong ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay at hahangarin din nila ito. Napakasarap po siguro makapakinig sa katrabaho mo, sa kapitbahay mo, natanungin ka, saan ka ba nagsisimba? Alam mo, parang gusto ko na maging born again, di ba? Kasi nga, nakikita sa ating mga kilos at gawa. Tulad nito, nais ng Diyos na ipahayag ang kanyang katotohanan sa pamamagitan natin. Hindi lamang po yan sa mga lingkod ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin dito, magagamit po tayo ng ating Panginoon upang maihayag ang kabutihan at pagmamahal niya, hindi lamang po sa atin, maging sa iba po nating mga nakakasama. Sumusunod tayo sa Kanya at ipinapangaral natin ang Kanyang salita
Hindi dahil obligado tayong gawin ito, kundi dahil sa kanyang pagmamahal. Kasi nga, nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos na ating natatanggap. Kaya tama lamang na talagang i-share mo ito. Di ba po tayo, pagka meron mo tayong biniling gamit, at tayo ay nasyahan doon sa gamit, di ba ano ang ginagawa natin? Pag nabalitaan natin na bibili ng, kunyari, ng refrigerator yung kapitbahay mo o kaibigan mo, ay, ano ang bilin mo yung ganitong brand? Kasi yung binili ko, 10 years na, gumagana pa, malamig pa rin. Kasi di ba po, kumbaga, i-recommenda mo eh. How much more pa kaya yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, yung kaligtasan na binigay niya sa atin, yung kapayapaan at kagalakan na binigay niya sa atin, hindi pa natin ma-share. Lahat po tayo dito nananalangin na kung bibigyan man tayo ng pagsubok na ating Panginoon na yung kaya natin malampasan. Hindi po tayo makakaiwas sa mga matinding unos ng buhay. Maaaring ang unos na ating pinagdadaanan ay kagalingan o yung kalusugan. Maaaring yung unos na ating pinagdadaanan ay pinansyal na aspeto ng buhay. Pero purihin ng Panginoon na kahit na dumadaan tayo sa mga matinding pagsubok, andun pa rin yung kapayapaan sa ating puso dahil alam natin hindi niya tayo iiwan. Basta patuloy lamang po natin ilagak ang ating tiwala at pag-asa sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang pagmamahal na nakipag-ugnayan sa atin ang nagtulak sa ating makipag-ugnayan din sa iba. Sa ating pagtatapos, sabi po dito, ang sinasabi po ng 2 Korinto 5:14-15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Take note po may isang namatay para sa lahat. Kanino po siya namatay? Para po sa ating mga makasalanan. Wala pong ibang makakagawa po niyan. Kung kayo po ay tatanungin ko ngayon, willing ka bang mamatay para sa asawa mo? Baka mapaisip ka pa eh. Willing ka bang mamatay para sa kaibigan mong mabuting tao? Baka mapaisip ka pa. Pero ang ating Panginoon, namatay siya para sa lahat. Para sa ating mga makasalanan. Could you imagine mamamatay siya para sa ating katulad natin. Kung titingnan natin sa pananaw ng isang tao, parang hirap naman nun. Magsasakripisyo ka para lang dyan. Ginawang ka pa nga ng masama niyan eh. Kung kaya't ang lahat ay mabibilang napatay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila, para sa atin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa pagpapaalala mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na sa aming pagbalik sa inyo, Diyos Ama, patuloy, Lord, na nandoon ang inyong pangako na kami magtatagumpay. Hindi lamang po dito sa aming kinalalagyang mundo, Panginoon, bagkos ang katagumpayan ay aming mararanasan lubos-lubos, Panginoon, sa kabilang buhay, sa eternal na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, patuloy, Lord, na manatili ito sa aming puso at isipan. At sa habag at grasya mo, Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran, na dumating man ang pagkakataon, Lord, na meron man kaming kakaharapin na pagsubok o mabigyan man kami ng pagkakataon na maipahayag ang iyong salita, ito ay aming malakaran at makita ito sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, patuloy, Lord, na ito ay magsilbing gabay at patnubay namin. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Para po sa ating offering and tithes, tayo po lahat ay manalangin. Heavenly Father God, we praise you and glorify your name.
Maraming salamat po sa mga pagpapalang ito, Panginoon, sa lahat po ng aming mga trabaho, sa lahat po ng aming mga negosyo, sa lahat po ng pinagkukunan namin, Lord, ng resources sa pang-araw-araw po ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, for your mercy and your grace are always sufficient for each and every one of us. Nawa, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob, ito po ay magamit ng wasto at mainam na sang-ayon po sa inyong kalooban. At sa lahat naman po na nagde-desire na kanilang resources or finances, Lord, may you open up, Lord, the floodgates of heaven. Buksan niyo po lahat ng bintana ng langit at ibuhos niyo po ang pagpapala, Panginoon, sa lahat po na naghahanap ng kanilang trabaho, naghahanap po, Lord, ng mga mapapasukan, lahat po, Panginoon, na kanilang mapagpupunan. You are a merciful God. You are our Jehovah Jireh, who provides all our needs according to your riches. Thank you, Father God. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Para po sa mga nagdiriwang na kanilang birthdays, February 27, Sister Erica Pinogol. And sa March na naman po si Brother Emerson Alex. Sige po sa lahat po ng mga nagdiriwang na kanilang birthdays or hindi man po kayo natawag sa oras na ito, happy birthday po sa inyo. And may the goodness of our Lord Jesus Christ be upon you each and every day of your lives. Para naman po sa mga ating announcements and programs, every Wednesday po yan, 7 o'clock ng gabi ang ating pong Bible study through our Facebook page. And our prayer meeting naman po every 5 a.m. and 8 p.m. via Facebook Messenger group chat. So if you want to attend those meetings and those prayer circle, kindly message our Facebook page and ask how you will join those fellowship. Sige po, para po sa ating closing prayer and benediction, tinatawagan ko na po si Pastor R.H. Resmus. Praise God, hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin po natin ang pagpapala, ang basbas at ang pag-iingat po ng ating Ama. Muli, Panginoong Diyos, ang umagang ito ay binigyan niyo po ng punong-puno ng tagumpay na nakikita namin, Panginoong Diyos. You can change circumstances, Panginoong Ama. Idinudulog po namin ang lahat ng nangyayari sa aming bansa at sa amin pong kapaligiran, lalong-lalo na po ang mga digmaan na ito, Panginoong Ama. Ang lahat ng ito po ay nakalagay sa inyo pong pagpapahayag ng inyong salita. Ang mga bansa, laban sa mga bansa, ang kaharian, laban sa mga kaharian, bago ang takdang panahon po ng inyo pong pagparito. Lord, we pray right now, Lord, na ang
sana po ang mga kababayan namin, lalong-lalo na Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga naninirahan sa Ukraine ay pagpalain niyo po. Malayo po sila sa anuman po mga distraction, lahat po Panginoon ng mga maaaring mamatay po doon. Liwanagan niyo po ang puso ng bansang Russia sa lahat po ng nakikipag-ugnayan na magdugtong po ng kapayapaan, Panginoong Ama, mula po sa dalawang bansa na ito at sa lahat po ng mga bansa sa buong mundo. Panginoon, we also would like to thank you sa pagbaba po ng dami ng mga naaapektuhan po ngayon ng COVID-19, na ito po'y bumababa na lamang po ng 1,000 at patuloy ang panalangin namin sa mga susunod na araw po, na ito po, Panginoong Ama, ay magiging zero COVID na po, Panginoon, sa bansang Pilipinas, lalo't higit po dito po sa syudad ng Marikina. Kaya Panginoon, ang mataas na papuri at pagpapasalamat po ay amin pong ibinibigay sa inyo, na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan ang lahat ng kawa na hinirang mo, Panginoong Ama, na matupad nawa po ang lahat ng tema na ito na ibinigay niyo po sa amin, ang pagbalik kay Yahweh 2022, na ang lahat ng itinakda niyo pong pangako nakalagay po sa aklat ng Bilang sa 6:24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at bigyan kami ng pagsusubaybay ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Panginoon, magandang umaga po. Ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Mali, awitan po natin ang ating Panginoon. Bawat iksero